Itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, Mr. Chair. Pinagbobola tayo ng mga ito. I'm sorry for my language, pero niloloko tayo somewhere else eh. Hindi matanggap ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng imported na bigas sa kabila ng mga ipinatupad na hakbang ng gobyerno. Sa ikalawang pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee o Quinta Committee sa Kamara, pinagpaliwanag ni Tulfo ang mga wholesaler, importer at retailer kung nasaan na ang savings mula sa ipinataw na tariff reduction sa rice imports. Ayon kasi kay Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, nasa 13 billion pesos ang kinita ng rice importers mula nang ibaba sa 15% ang taripa mula sa dating 35%. Where are all the savings? Yung bumaba ang presyo sa world market according to NEDA, according to PSA. Bumaba yung taripa 15%. Yung savings po nasaan napunta? Dapat po sa tao po yun. Hindi binabaan ng Pangulong Marcos yung taripa para kumita kayo. Binabaan yung taripa para kumita yung tao. Nasaan? Sinabi ng kinatawan ng importers na mula 48 pesos ay ginawa ng 41 pesos ang pagbebenta ng inangkat na bigas sa wholesaler. Sa halagang 35 hanggang 40 pesos naman umano, nabili ng wholesaler ang bigas habang ang retailers ay 38 pesos kada kilo pero pinapatungan ng hanggang 5 piso bilang tubo kapag ibinenta sa palengke. Pero hindi kumbinsido si Tulfo dahil mismong sila raw ay nag-iikot sa pamilihan at wala namang mabibili na mas mababa sa 50 pesos. Nakiusap din si Kimbo sa importers na ilabas na ang sobra-sobrang stocks ng bigas sa kanilang bodega upang magmura ang bigas sa merkado. Kailangan na talagang pakawalan ng rice traders ang rice stocks doon sa warehouses nang sa ganon bumaba na ang presyo. So in other words, nasa kamay ng importers at traders na yumaman po. Pero winibidhold nila ang rice stocks sa ngayon. Maawa naman sila, di ba? Samantala, binweltahan ni Tulfo ang matataas na opisyal ng pamahalaan na dapat sanay nagpapaliwanag sa pagdinig ng Quintacom, ngunit hindi sumipot. Ipinapasabi na ng kongresista ang mga kalihim, ngunit sabi ni Committee Chairman Joey Salceda, makabubuting show cause order na lang muna. Sa next hearing, kung mapapuntahin ng PLDA, kasi ngayon nagtuturoan pa sila, monitoring lang daw. Nagtuturoan kung sino mag-implement ng batas na overpricing. Dapat meron, di ba? Dapat DA, DTI. Sinasabi, wala rin police power. Pwede mo namang itap ang PNP, ang Coast Guard. Kung magalitan mo rin yung DA, tutulog-tulog. Hindi ko alam kung ginagawa ng DA. Kaya siguro, I would like to have Secretary Laurel here in this hearing kasi puro usik niya, hindi na masagot yung mga tanong. Kaya Secretary Laurel. Pati yung DOF, wala rin representative, parang nakakaloko, parang magsa-Senate, kakandara pa sila mag-attend. Pero pag Congress, parang binabaliwala nila. Even the NEDA, director lang, Jesus Mario said, nasaan sa balisakan? Pinapastos nila yung president. Hiling ng House Leader na magpatupad na ng SRP o Suggested Retail Price sa bigas, kasabay ng babala sa mga patuloy na magsasamantala at magpapatong sa presyo na maaaring makulong sila ngayong Pasko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.